tagasamba, o sumasamba lamang kay Allah. Hindi kay Allah, lamang kay Allah, kasi nasa ka. Di ba? Baka may sumasamba kay Allah. Oo, sumasamba naman ako kay Allah eh. Di ba yung mga Muslim, mga taga-Quraysh, di ba? Kaya nga pinagdala mga propeta, sumasamba sila kay Allah, pero sumasamba pa rin sila sa mga sangkatutak na mga Diyos-Diyosan. Kaya tayo dapat, ang ibadah natin ay para lamang kay Allah. Tayo? Okay, number 4 tayo. Pumunta tayo sa number 4 inshallah. Number 4, dahil sino yung mga nag-Muslim dito? Yung nagpisada ba? Nagpisada tayo ba mga kapatid? Hindi naman kayo magiging Muslim kung hindi kayo nagsahada, di ba? Okay. Ang sahada nyo, dapat naunawaan natin. Ano ibig sabihin ng la ilaha illallah? Diba asyhadu an la ilaha illallah Muhammad Rasulullah? Sumasaksi tayo. Ano yung number 1? Ha? Ang huling salita natin ay la ilaha illallah. Number 4, nakakulit pa rin sa number 1. Bakit yung number 1? Huli. Pero napaplaspak tayo. Dahil tayo buhay pa, ipaplaspak natin yung ating mga ginagawa o gagawin dito sa mundo habang tayo nabubuhay pa. Para pag dumating ang araw na tayo ay babawian ng Allah subhanahu wa ta'ala ng ating hininga, ang huling salita natin ay la ilaha illallah. Ano ang meaning ng la ilaha illallah? Ito ay may arkan. Ano arkan? Ang nafi. At ang intubas. Okay? Ano ito? Dapat alam natin. Nag-aaral tayo dito level 1, level 2, level 3, level 4, hanggang level 5. Dapat naunawaan natin ito. Ano yung nafi? Pagtanggi na kapag ikaw ay papasok sa Islam, sinasabi ko ito mga brothers, kasi bakit? Nagpadawa rin kayo. Diba? At dadating yung panahon na magpapasyada ka. At dadating yung panahon na kapag papasok ka sa Islam sa pamamagitan mo through the help of the will of Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya alam mo dapat ito, ang anak nabi, pagtanggi. Ano yung tatanggi? La ilaha. La ilaha. Ano yung sabihin la ilaha? La ilaha. Walang ibang Diyos. Kaya alam mo yung ateis, madali silang mag-Muslim eh. Madali silang mag-Muslim. Bakit? Nasa kanila ng isang kondisyon. La ilaha illallah. Ang mga ateis, hindi naman naniniwala sa mga Diyos yun eh. Diba? Wala daw Diyos. Bang teorya sila. So nasa kanila ang isang kondisyon ng la ilaha illallah na faith. At ikat naman, ikbat. Ano yun? Yung pagpapatibay mo na si Allah lamang. Dahil walang ibang Diyos, pagtitibayin mo sa inyong puso, tinanggap mo sa inyong puso, buong kaluluwa, puso't kaluluwa, na si Allah na iyon, yung Diyos na iyon, wala nang iba. Kaya, inna Allah, maliban kay Allah. Okay? So yun, number 5 mga kapatid sa pananampalataya ay yung niyat natin. Niyat. Ano niyat? Intention. Kala ko attention eh. Magkatulog ka. Di ba? Intention. Sa bawat ibada na ating gagawin, nakaakibat ang innamal a'malu binniyat. Kasi bakit? Kung ako gumawa ng isang bagay para kay Abdusalam, sino sasingilin ko? Si Abdusalam. Di ba? Reward mo sa aking sala. Di ba? Ano? O, go further. Go level. Boss ko tumatay. Well, sana, nabagyan ako ng nito. Ng increase. Ito lang naman sa kung hindi mo nagbasa ng pantun. Di ba? O, inalay mo dun sa boss mo. O, sino sisingilin mo? Si Allah ba? O, yung iniyat natin, ingatan natin. Kasi kung hindi para kay Allah, para kanino?
kay Shaitan. A'udhu billah. Wa iyadu billah. Di ba? Tayo? Oh. Ang nilat natin ay laging naka-read sa number 1. Huling salita ay la ilaha illallah. Number 2, tayo ay nilikha ni Allah subhanahu wa ta'ala maging palasamba. Kanino? Kay Allah lamang. Number 3, yung ating number 4, ibadah ay yung ginagawa natin at yung ating yung nailahan natin ay para lamang kay Allah at kasama yung saniya. Nakalis lang lahat mga kapatid. Set nyo, set. Okay? Number 6 mga kapatid, ang ating mundo ay test lamang. Bakit ka nandito? Test. Ngayon, imagine nyo kayo'y nag-test, no? Kayo'y nag-aaral pa lamang. Merong time limit. Diba? May time limit. So yung test natin dito, may time limit. Sooner or later, baka hindi nyo na nakikita yung inyong katabi. Tandaan nyo. Diba? Hindi mo, baka lumipat lang siya ng upuan. Hindi mo dito to, baka nandun. Pero, ang realidad, sooner or later, tayo ay magdadaw lamang. Okay? Bilisan mo na, no? At sana kung hindi natin makuha yung iba ay pasensya na lang. Okay, yung test, bagay ano? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. Bakit ito narinig ang Ustad sa Manawa? Saka kayo sa Dala. At pag narinig ko ito, wala hindi mo naman pagmamahan ng bro. Napag-report ng ayaw nito ni Allah subhanahu wa ta'ala na ikaw kapatid dito ay nilikha ni Allah subhanahu wa ta'ala kagibat ng mga ibada ay may test sa iyo. Test. Kaya pag ikaw ay sinubok ni Allah subhanahu wa ta'ala mamatayin yung nasa buhay, alam mo na. Ano na to? Matik ito na pagsubok niyo ni Allah. Diba? At siya na subhanahu wa ta'ala, hindi siya sumusubok sa mga tao, la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha. Kaya mo kapatid kapag ikaw ay sinubok ng Allah subhanahu wa ta'ala. Tayo ay tumadaan sa mga lubak-lubak ng mga daan, of course, daanan mo lang, huwag ka nang mag-isyan, huwag ka nang tumambay. At tumingin mo kaya sa subhanahu wa ta'ala, pag-alim ng mga bagay natin. Okay? Dahil ang ating buhay ay test, kailangan mag-aral tayo mga kapatid para makapasa sa pagsusulit. Di ba? Ano ang ating pagsusulit? Di ba? Ta'alamul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Sinabi ba na scholar na hindi naman yung mag-aral? Scholar ka, nag-aaral pa, tayo pa. So, para nakapasa tayo sa pagsusulit ni Allah subhanahu wa ta'ala, kailangan tayong mag-aaral, mga kapatid. Dahil ang pag-aaral, ano makukuha natin dito? Benefits at rewards. Ano ang rewards? Jannah, ilay Jannah, mansada ka, tarikan. Di ba? Huwag tabisu. Fihi ilmi. Sa'alallahu bihi tarikan ilal Jannah. O Jannah na naman. Alam niyo bro, pagka nakarinig kayo ng Jannah, dapat ito po ay yung ano nyo eh. Yung damdamin nyo eh. Para bang pag nakita ka ng magandang chicks, nabubuhay yung mga lapit tumingin dyan. Di ba? Sa Jannah, pag narinig nyo yung Jannah, wow. Maasya-Allah. Insya-Allah, makuha ko yun. Diba? Ayun ang ano eh. Ayun ang feelings ng isang Muslim. Laging nasa Jannah. Pag nakakarinig ka naman ng Jannah, parang takot ka. Nanginginig ka. Ayaw mo naman. Diba? Hinahiling mo lagi yan lang. Diba? Sana huwag ako doon. Yun. Ang mindset. Subhanallah. Okay mga kapatid. At tayo nag-aaral tayo mga kapatid. Walang pinipili. Bata, maganda, mayaman,
o mahirap, may pwesto sa likuran o wala sikat o hindi sikat, faridatun ala kulli muslimin. At yung reward nito ay napakaganda. Ano ba? Yung mga surot ng iyong mga ibada, ng ating mga ibada kanina, ay nangangailangan ng ilm. Paano mo gagawin ang sala kung hindi mo alam? Paano mo gagawin ang sum kung hindi mo alam? Paano ang zaka kung hindi mo alam? Paano ang hajj kung hindi mo alam? Di ba? At paano ang shahada kung hindi mo alam? Ang pinaka, ano ng shahada? Fa'alamu, innahu la ilaha illallah. Okay, number 8 mga kapatid, ang ating buhay na ito, ulitin natin, ay temporary lamang. Temporary lamang. Balik tayo doon? Ano? Kullu nafsin dha'iqatul maut. Diba? Ulitin ko, para medyo manginig kayo ng konti. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Kakaliba ka? Kaya matakot ko kayo yung Muslim. Kasi bakit? Kung tayo yung Muslim, ang pinapangarap natin pag namatay tayo, makapiling makita natin si Allah subhanahu wa ta'ala. Sa o lang? Sa atin. Number 10, mga kapatid, bilang closing, mga kapatid. Bilang closing na ako, siguro, kasi nakakakuha na ako ng maraming oras. Bilang pagpapangulo, mga kapatid. Sino nakakaalam ng ihdina siratal mustaqim? Tuwid na lang. Taas ang kamay po. Ito, may nakakaalam. Gusto mo sabihin natin? Sino nakakaalam ng ihdina siratal mustaqim? Ayan. Taas po naman, sino nakakaalam? Hindi nyo alam? Patnubayan sa tuwid na La hawla wa la quwwata illa billah, mga kapatid. Wala ba nagsasala sa inyo? Ihdina siratal mustaqim, siratal ladina an'amta alayhim. Taas ang kamay po, yung nakakalam ng ihdinas. Ihdinas, taas ang kamay. Hirap mo naman request, ha? Taas ang kamay, yung nakakalam ng ihdinas. Okay. Ang ihdinas, bakit kaya ihdinas? Siratal mustaqim. Paulit-ulit. Maximum, minimum, 14 times a day. Hingin natin kay Allah ang kanyang patnubay, gabay sa araw-araw natin gagawin. Bakit araw-araw? Lagi-lagi, sa bawat sala natin ang meron? Kasi bakit dapat magpatuloy kasi ang ating mga ibaday, ang ating la ilaha illallah, ang ating para lamang kaya ang ating ikhlas, ang ating mutapa, magpatuloy. Kailangan magpatuloy. Meron kang kakayahan, dapat magpatuloy. Meron kang desire, magpatuloy. Meron kang ikhlas, magpatuloy ng ikhlas. Meron kang will, o yung resources, dapat magpatuloy. Hanggang sa dumating ang araw na mamamit mo na si Allah subhanahu wa ta'ala. Hihilihin natin to, bakit ihdinas, hindi ihdinas? Lahat tayo dapat mga kapatid. Tayo ay mag-asam kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ano sinasagot ni Allah subhanahu wa ta'ala? Wal-ab pumasaan. Ano sagot ni Allah? Inaasa mo kay Allah? Wal-ab pumasaan. Ano yung wal-ab pumasaan? At makakamtan ng aking alipin. Ang sinasabi niya. Okay mga kapatid, at inshallah yung dua, mga kapatid, at makakamtan na lang natin to sa pamamagitan ng mag-i-stay kayo sa Islam. Yung lahat ng sinabi natin ay makakamtan natin, magagawa natin sa pamamagitan ng Islam. Tandaan po natin, bakit Islam? Inna dina indallahi al-Islam. Kaya pag ikaw ay hindi Islam, hindi ka Muslim, ay hindi ka tatanggap ng ulama. Bakit? Sabi niya ba, وَمَا يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Dahil kung hindi, kabilang ka sa mga khasirin. Okay? So, subhanaka Allahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillah rabbil alamin. Assalamu alaikum